We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Usa ka bag nga nabiyaan sa waiting shed sa Barangay Buhangin proper sa Davao City ang nalaang bomba. Gila yung girespondehan sa otoridad o gikordon ang lugar kung asa nahimutang ang bag na nabilin sa usa ka waiting shed banda alas 8 sa buntag adlong Miyerkules. Gikalarma kini sa mga residente sa palibot ug motorista sa kabalaka nga bomba ang sulod. Hinuon sa pagsuta sa kapulisan, nasayran nga dili kini bomba. Gikumpirma mismo ni Police Major Jonel Pederio, hepe sa Buhangin Police sa pakikinabi sa Super Radio Davao nga balunan ang sulod sa maong bag. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga nabiyaan kini sa pasahero samtang naghulat og masakyan. Hangtod karon wala pa kunoy mi-claim sa bag nga anaa sa kustodiya sa Buhangin Police. Supply sa livestock ug poultry sa Davao Region alang sa umaabot nga holiday season bastante sumala sa Department of Agriculture 11. Ani ang report. Lakip sa mga produktong halinon matag holiday season ang itlog ug karneng manok. Busa karon pa lang. Gipaniguro na sa Department of Agriculture nga adunay bastante nga supply sa livestock ug poultry sa Davao Region. This December, wala naman sigurong shortage. As to the trend nga noong 2022, yung data and for the 2 quarters of this year, makita naman na stable ang supplies. Sa kasamtangan adunay 5 pesos nga pag-ubos sa matag kilo sa manok sa Bangkirohan Public Market sa Davao City. Mapalit na sa 150 pesos ang matag kilo sa manok. Apan dunay 15 pesos nga usbos sa matag tray sa itlog. Ang manindahay nga si Cyrene kanunin na sa mga makadawat og reklamo sa ubang customer. Mahal na daw. Wala na sa budget. Ang white nga itlog kay mahal na, pero ang brown mas cheaper siya kaysa sa sa white. Gipasabot sa DA nga bisan pa og bastante ang supply. Nakaapekto gihapon ang kamahal sa produktong petrolyo. Rason nga mapugos ang ubang mamaligya ay nga magpataas og presyo sa itlog. Marami kasing kino-consider yung negosyante, no? Yung mga inputs. So like the fuel, like the feeds, o yung mga ibang dapat na i-consider na kung bakit yung presyo is, yung iba is tumaas. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Kapinapulo ka mga tobacco ug corn farmers sa El Salvador City nga apektado sa hulaw ni adtong bulan sa Agosto ang nakadawat na og indemnification fee gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa iyong milenya sa City Agriculture Office sa El Salvador City, ang pipila ka mga mag-uuma og mais og tabako sa syudad alang sa indemnification fee nga ihatag sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Sila ang mga mag-uuma nga naapektuhan sa hulaw o El Nino niadtong bulan sa Agosto, diin nga daot ng ilang mga pananom ug nadanyo sa pagpangatake sa peste. Kasagara diri sa El Salvador, sir, sa tabako kana ginang gitawag nga bunlod ug kuro. Mo gina kasagara ang sakit nila diri sa ilang mga tabako. So sa mais pod, sir, so ato mangyong na experiensyahan ang kaning grabe nga kainit. So apil po na siya sa coverage sa PCIC kaning drought. Ubo sa programa sa Department of Agriculture, kinahanglan nga marehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA ang usa ka mag-uuma. Una, mahatagan og libreng insurance gikan sa PCIC. Ang usa ka hektaryang tobacco farm ni Tatay Antonio halos mahurot og gadaot human giatake og sakit nga bunlod. Busa dako ang iyang pasalamat nga bisan gamay nga kantidad nahibalik ang iyang kapital sa pagpananom. Doon ay kahayag na sa mga farmers. Kung sa una nga wala
wa may pagkabana ang mga farmers ba. Nagpasalamat mi sa gobyerno nga na-insurance ka libre. Makatabang gyapon sa mga utang. Makabayad mi. Katanong pag-utro. Usually siya, sir, kay ang kanang per hectare kung sa tabako o sa mais 20,000 ang gihatag ng PCIC. Pero sila na ang mag-assess ana kung unsa ka luag ang na-damage, unsa ka severe ang imuang tanom. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Kaso sa mental health sa nasod na matikdan ang pagtaas sumala sa Philippine Mental Health Association. Hinungdan nga Cagayan de Oro City LGU mas gipakusgan ang ilang interventions aron mabatukan ang sakit. Ano ang report? Gibutyag karon sa Philippine Mental Health Association kung PMHA nga usa kuno ka rising epidemic ang mental health crisis sa tibuok nasod tungod sa nagkataas nga kaso sa mental health concerns sukad pa niadtong pag-igo sa COVID-19 lockdowns hantud karon. Hinungdan nga sentro kini sa aktibidad agig pag-obserba sa National Mental Health Week nga gipangunahan sa PMHA ug katambayayong ang Cagayan de Oro City LGU. Alam mo, yung bago pa nag-pandemic, mataas na ang mental health problems all around the world. 20% of children and adolescents are suffering from some mental health problems. Nang mag-pandemic, nag-double yan. Nag-double ang mga suicidal rates. Biglang tumaas to our alarm. Sa pagtuon, migawas nga na sa kapin 3.6 million ka mga Pinoy, mapabata man o hamtong, adunahan o pobre ang naigo sa mental illness nga angay sulbaron. Sa maong datos, sagad ang mga nakasinati og mental, neurological, substance use disorder, sumala pa sa DOH. Sa pagtuon sa PMHA, nakita ang kakulangon sa mga mental health services o kulang nga mga mental health workers sa nasod. Ay, iba-ibang level yan. Meron tayong yung mga interventions para pagalingin yung may sakit. Pero mas mahalaga yung mga interventions para maiwasan ang pagkakasakit. Kaya ang itinutulak namin ngayon sa aming PMHA advocacy is working sa grassroots, working with families. And we hope that through our movements, we have achieved milestones and continue to show that it is indeed possible for the government to lead mental health initiatives, to mobilize the community in order to promote mental health and well-being. Panawagan sa otoridad sa publiko nga undangon na ang stigma sa mental health ug ugaling nanginahanglan og tabang dili maulaw nga muduol. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka 64 anyos nga lalaki human nabagaan og jeep samtang nagmaneho sa iyang e-bike sa Davao City. Laing upat ka tawo nangulsab sa aksidente. Ano ang report ni Jandy Esteban? Napailawom na ni ining jeep nga dunay rutang Davao Panabo ning lalaki human mabanggaan ang gimanehong e-bike Lunes sa hapon sa Arcastillo Agdao, Davao City. Ang biktima na ilhang si Eduardo Zagado, 64 anyos. Usa sa nakakita mao si Tatay Benjamin. Sumala niya nga duna kunoy gisundan ang biktima nga tricycle nga dunay ginaog nga pasahero. Maong ni-overtake na lang ang biktima. Apan sa iyang pag-overtake, nabanggaan siya sa nagsunod nga jeep ug nabagnos. Kusog-kusog sabdaw ang dagan sa driver sa jeep. Pag-overtake na may nagsunod po siya ng kusog ng dagan, di sa pool siya, dagit. Ito na dumbulan. Dumbulan, tuyok, yan ang siyang babaw. Pagbaba, lagpot siya, dagit sa jeep. Dinhi na dumbulan sa nagsunod nga jeep ang gimanehoan nga tricycle sa biktima. Makita na to sa skid mark dinhi sa kadalanan nga nalabay ang biktima 100 meters ang gilayon gikan dinhi. Nadamay sa aksidente ang upat pa ka tawo nga sakay sa tricycle lakip bata nga pulos nakahiagom og minor injury. Ang driver sa jeep daling giaresto sa otoridad. And then kaning driver gihold din nato sa Santa Ana Police Station, sir, no, and waiting for the filing of case unta, pero nagka-settle man sila, sir, no, as per the investigator nag-handle sa kaso. Sa tala sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office,
35% ang gisaka sa road crash incident sa bulan sa Setyembre, itandi sa bulan sa Agosto ning tuiga. Nag-unang hinungdan, mao ang human error. Accordingly do sa human error na yun, 98% nun. 98%. So 100% natin doon sa tatlo, human error is 98%. 2% lang yung vehicle defects at 1% lang yung road defect. Blatant na pagsuway, alam naman natin, papagod ka, nakainom ka, tapos ganda na kalsada, magmamabilis ka, diba? Yun yung human error na na dapat nating kontrolin. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Bagong Regional Director sa Police Regional Office 10, milingkod na. Tinguha sa bagong hepe sa kapulisan sa rehiyon ang hamugaway og presentable nga mga police stations sa Northern Mindanao. Ani ang report. Formal nang milingkod isip Regional Director sa Police Regional Office 10 si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. Hulip kang Police Brigadier General Lawrence Coop kinsa mo retiro na. Gipahigayon ang turnover of command ceremony sa Camp Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City adlong Martes. Dako ang pagpasalamat ni outgoing Regional Director Police Brigadier General Coop ngadto sa mga personay sa Pro-10 sa ilang suporta kaniya. Matod ni Coop nga dako ang iyang pagsalig sa muhulip kaniya nga ipadayon ang mga maayong programa nga nasugdan sa Pro-10. He brings with him a wealth of experience and the same unwavering dedication to our shared mission to serve and protect. I implore you all to offer him the same support, loyalty, and dedication you have shown me over the years. Si incoming Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. dako ang pagpasalamat sa mainitong pagdawat kaniya sa Northern Mindanao. Si Layog tubong Tondo, Manila, miyembro sa PNPA, tagapaglunsad Class of 1993, og kanhi Director sa PNP Engineering Service, og kaning Chief sa PNP Aviation Security Unit sa National Capital Region. Join me as we journey together for peace and progress. However, it is imperative that we clearly know the map we are to train so that we all be on track in our drive towards a prosperous and progressive society. Dugang nilayog nga paningkamutan niyang mapatuman sa iyang termino nga mailhan ang rehiyon nga organisado ug presentable ang mga police station. Dalawa lang naman yan either yung complainant or yung kino-complain. Kahit sila, magkaaway sila dahil nagkaroon sila ng sigalot, pero kung yung mga pulis natin, parehas silang naasikaso, although magkaaway sila, paglabas po nila ng police station, merong ngiti sa kanilang mga labi. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Video sa pagpangatake sa Hamas militant sa music festival sa Israel niadtong Sabado ang gipagawas. Makita sa video ang kabatan-unan sa sayong mga oras niadtong Sabado samtang nagsayaw-sayaw sa gipay-gayon nga music festival sa Rim, Israel. Taod-taod, naundang na ang sayawan dihang nagsugod na og pagpamusil ang Hamas militants nga nakasulod sa lugar. Nagpanik ang mga tao og nag-iyahay pagdagan alang sa ilang seguridad. Sumala pa nga miabot sa 30 katao ang namising nga gikan sa dance party. Miabot sab ang patay sa maong insidente ngadto sa 260 sumala sa Israeli media. Usa kini sa mga hinungdan nga nanganti ang nasod Israel nga manimalo sa Palestinians. Pagkahuman sa maong insidente, hangtod karon nagpadayon ang retaliation strike sa Israel sa Gaza City kung asa libuan ang patay o ubay-ubay nga gambalay ang nadanyo sa gyera. Usa ka babae nga mihikap sa usa ka pet dog nga anaa sa usa ka kalsada sa China, ang kalit nga gisunggaban pagpaak sa iro sa nawong sa biktima. Makita sa video kining mag-inahan nga mitabok sa kalsada sa Yangcheng Binhai Country sa coastal Chinese province nga Jiangsu. Giduol sa mag-inahan ang pet dog nga anaa sa gawa sa usa ka tindahan.
Gihapuhap sa inahan ng iro hasta na gani ang iyang anak nga babae ang mihikap sab sa iro. Apan sa wala damha nga hitabo, kalit nga gisunggaban pagpaak sa iro ang nawong sa babae. Gidumog sa iro ang babae, naundang lamang kini dihang gibadlong kini sa usa ka lalaki nga nakakita sa hitabo, diha pa kini gibuhian sa iro. Ang babae nga nakahiagom og samad sa iyang nawong ang wala gilayon makabangon ug nagsigi pagtsabaw sa kasakit nga gibati. Matud sa tag-iya sa iro nga buutan ang iyang pet ug wala pa kini gipaak nga tao sa ilang lugar. Gipasangil niini sa babae nga giprovoked kuno ang iyang iro. Hinuon gipasalig sa tag-iya nga abagahon niini ang tanang gasto sa pagpatambal sa maong babae. Mga kapuso, ngayong umaga, dalawang talented and beautiful people ang makakasama natin na nakisaya rin sa kakatapos lang na Parada de San Miguel sa Diande Festival sa Iligan City. Magandang umaga, Thea Ashley and Prince Clemente. Welcome to Iligan City and sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, hello mga kapuso. Hello sa mga natin dyan, taga At Home with Regional TV. Yes! Kitang-kita rin naman ang saya na nararamdaman ng ating mga kapuso dahil sa inyong dalawa. Thea, pag-usapan naman natin ang napakagandang karera mo ngayon bilang miyembro ng Queendom. Kumusta ba ang feeling na mapabilang sa mga truly talented singers na katulad mo? Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala talaga na kasama ko yung mga ilan sa pinakamagagaling na mga awit dito sa Pilipinas. Lalo na syempre kasama natin dyan Miss Rita Daniela, Miss Aisel Santos, and the Asia's Limitless star Miss Julie Ann San Jose. And eto na nga, ngayon pa mapapabilang ako sa first ever concert namin this coming December. Kaya very blessed talaga yung pakiramdam. This December 2, mangyayari rin ang kauna-unahang concert nyo na Queendom Live. Kumusta ba, Thea, ang mga preparasyon nga ginagawa mo sa ngayon? Ngayon, nasa ano pa lang kami, parang planning stages kung ano ba yung mangyayari sa concert. First ng Queendom at ako rin personally, first ever concert ko ito na, ay, Diyos ko, parang napakalaking blessing at hindi pa rin ako talaga makapaniwala na kabilang ako dito. Prince, isa ka sa mga in-demand actors sa bagong henerasyon. Napakaraming projects ang nakahilera sa iyo at isa na rito ang Black Rider. Sino ba ang gagampanan mo rito at ano ang mga dapat abangan? Ang role ko sa upcoming show na Black Rider ay si Onat, isang pulis na talagang incorruptible siyang pulis, talagang diretso siya. So, dapat yung abangan kung ako ba yung matutukso sa mga pera at kung ano-ano o hindi. Nako Prince, marami rin ang palaging kinikilig sa inyo ni Althea Ablan. Kumusta ba ang relasyon ninyong dalawa? At ano ang mensahe nyo sa inyong mga tagahanga? Okay naman. Okay kami and happy kami. And yun, see you pag-uwi. This time, Thea and Prince, imbitahan nyo ang ating mga kapuso na patuloy kayong suportahan sa inyong mga ginagawa. Mga kapuso, sana po ay lagi ninyong abangan ng All Out Sundays. Linggo-linggo po yan at 12 noon. At once again, Queendom Live sa December 2, 2023 at Newport Performing Arts Theater. You can get your tickets at gmanetwork.com/synergy at sa ticketworld.com.ph. See you there! Ako naman, follow niyo ako sa mga social media accounts ko, Prince Clemente. Sa lahat, IG, Twitter, Facebook, TikTok. Daghang salamat, Thea and Prince, sa oras na inyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayang low pressure area. Namatikda na mong LPA sa gilayong 750 kilometers kan sa Giwan, Eastern Samar. Apektado sa LPA ang Metro Manila, Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Apan bisan na niini, ubos pa kuno ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Sa mosunod nga mga oras, hinay-hinay nga mahili sa mong LPA ug musagol na sa bagyong adunay international name nga Bolaven nga usa ka typhoon category. Karong buntag lawman ang pag-ulan sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini nga panahon halos sa tibuok adlaw. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha og landslide. Mipanaw na ang 18 anyos nga amateur boxer nga unang nakomatos human ang dula niini sa Bansalan, Davao del Sur sa miaging bulan.
na-diagnose sab kini nga COVID positive samtang anaa sa ospital. Anya ang report ni Argil Relator. Human ang 22 ka adlaw nga pagkumbati aron malugwayan pa ang iyang kinabuhi. Mipanaw na ang 18 anyos nga amateur boxer nga si Anselmo Tagalog Jr. Lunas sa gabi sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City kung asa kini naka-confine. Nakomato si Anselmo Jr. tungod nagka-blood clot ang iyang tangkugo. Pipila ka oras human ang dula niini sa boxing niadtong September 17 sa Bansalan, Davao del Sur atul sa Bansa Ulog Festival. Nidaw na jud ang BP kay ang kuan nila katong bunog daw nga nasulod sa iyang lawas mao daw toy burag ni baraga ni sa iyang baga masiguro ana. Kay numduman sab nga nagmalumpuson ang duha ka operasyon sa ulo ni ini. Apan kuan pag human nagtaod sa tubo sir mao na to gipatawag nako kay kuan daw positive na daw akong anak sa COVID. Pero katutong after na sa sa ikaduhang operasyon. Oo, katong nang ikaduha. Busa, doble ang kasakit nga gibati sa kabanay. Sanglit buot nila nga mapahilo na og tarong ang lawas ni Anselmo. Usap man tanawagan nga makuha na ko ni anak na ko karon na dili sa SMC nga una-una kanila ning sakit sa COVID kay boxing magwinunggan na nila kumato siya. Para mapahipos na ko siya. Paimutan na ko yung lewas pero di sa sakit. Wala ni kaya doktor pa niya na akong anak. Ginahulat pa ang pahayag sa SPMC, labot ni ini. Nanawagan sab ang inahan ngadto sa LGU Bansalan ug sa organizer nga Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated nga tabangan sila sa galastuhon sa ospital ug sa pagpahiluna sa lawas. Sumala ni Jennifer Villacruzis ang spokesperson sa Boxing Association nga naguol ug nakasabot matud pa siya sa gibati karon sa kabanay. Buot niya ipahibalo ang nahitabo ngadto sa mayor sa Bansalan aron mapadali ang financial assistance. Nangayon ang sabsiya og hinabang sa tanang coaches. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Bagong mga aktibidad nga perfect pang family bonding ang patokaron sa Gensan. Kung unsa kini atong siren sa report ni Just Tony Humamil. Stress sa trabaho o gusto mag-unwind kauban ng pamilya? Pero asa? I got you, kapuso. Dili na kinahanglang mulayo pa kung pinasahing adventure ang imong gustong masulayan kauban ng mga chikiti at the heart of the city. Tara, atong sulayan ang nakining bumper boat. For 80 pesos, masulayan ninyo ang bumper boat for 5 minutes. Right, so may dapat himuon na ma'am? First is dapat i-turn on natin to siya yung button and then you just like this lang, ikot-ikot mo lang siya. Tapos i-balance mo lang yung sarili mo para hindi ka maano. Ito siya ma'am, no? Yep, parang nagda-drive ka lang din ng sasakyan. First kay on, etong dalawa, sabay-sabay. Ayun. So mga kapuso, lingaw kayo siya no, marang magbibalik pagkabata. Alright, para sa mga parents, sa mga mami o daddy, pwede kayo na insulayan with your kids. Okay, patay-patay. Actually, sir, super enjoy po talaga. Like, sa parents po, nag-enjoy din ako and also my kid. Nag-enjoy ba talaga? Siyempre, there's more pa, kapuso. This time, ato na sabsulayan ang pedal go-kart. So mga kapuso, sulayan na sab nato na yung go-kart. So basic lang na siya kay manual pedal lang. Lingaw kayo siya mga kapuso. So isa po din siya sa dapat dili ninyo i-miss, no? Dapat sulayan ninyo ni. And of course with your kids as well. Gilaraw sa tagdumalo sa mall nga makabanding ang matag pamilya nga dili na kinahanglan mo gasto pa ug dako. A place to hang out, dine, and to chill. And I believe sa Region 12, this is a first, no, na may ganung attraction dito. Hangtod sa sunod natong adventure, mga kapuso. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning.
Sama niining panultihon ni Morgan Freeman, usa ka American actor. How do we change the world? One random act of kindness at a time. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.